parang gusto niya nandyan na, gusto niya dumating na, gusto niya mangyari na sa kanya yon. Kaya lahat tayo dapat maging excited kasi ang Diyos ay gagawa ng mga dakilang bagay sa ministry ng Alive with Christ. Naniniwala ako doon dahil ang puso ng inyong lingkod, ng inyong pastor, ng inyong senior pastor, kasi senior din ako pero senior citizen. Ano po? Ay isang puso talaga na napakalaki ng kanyang puso sa gawain ng Panginoon. At naniniwala ako pagka ang isang mananampalataya, ang isang pastor o magagawa sa gawain ng Panginoon ay mayroong ganong malaking puso na hindi nagtataas ng anumang pangalan o denominasyon, doon gagawa at ikilos ang Panginoon. Kaya dapat maging excited tayo lahat. Amen. Excited ba kayo sa darating na conference kayong Chinese New Year? Amen. Yan. Baka nasa barbecuehan kayo, ha? Baka nasa beach kayo. Ingat kayo, ano? Medyo malamig ngayon. Baka sikulin kayo, baka nagnatin kayo. So, ang ating itong pag-aaral ngayon pong umaga nito ay may pamagat ng blessed to be a blessing. Sabi nyo, blessed to be a blessing. Blessed to be a blessing. Siguro naman, naiintindihan nyo na agad yan, ano? Pinagpala ka para ikaw ay maging pagpala. Hindi pinagpala ka, kundi ikaw lang. No? Wala kang pakialam sa iba. So dito po sa ating pag-aaral, ay makikita po natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa ating buhay, sa ating pamilya, at maging sa ating pong church, sa ating gawain. At ituturo po natin yung ating pag-aaral doon. Although po na meron tayong PowerPoint, pero hindi po ako nagdidepend sa PowerPoint. Yan po ay parang guide lang. So, mas maganda po sa inyo kung meron pong mga words dyan, picturean nyo na lang, pero makinig po kayo ng mabuti sa sinasabi ko. Kasi pagka doon kayo nakatuon, baka po may sinasabi ako, hindi nyo masyado maintindihan, hindi nyo masyado makuha. Kaya ang pakiusap ko po, kahit po may mga PowerPoint, but your attention and your focus should be the word that come out from the servant of God. Amen. Importante po yun. Kasi naalala ko yung sinasabi ng isang senior pastor na kinukonsider ko rin po isang mentor sa Malaysia. Sabi niya gano'n, nung kami po ay ma-attend ng seminar doon o conference, ang title po ng kanyang conference ay SIP. Dali ba parang ibig sabihin ng SIP? School for Impacting Pastor. Parang pakinggan, ano? Parang School for Impactong Pastor. Di ba? Kasi unang dinig mo, impactong pastor. Tapos pagka magsasalita pa ay mga Malaysian, di ba? Medyo hindi mo maintindihan yung words, ano, na ginagamit nila. Pero yun po tuloy-tuloy, ano, at maraming mga Pilipino o mga international sabi nga ay ministers nung ma-attend doon. In fact, meron siya po ngayong July. Meron na naman siyang School for Impacting Pastor. At siya yung nagsabi ng salitang ganito. Sabi niya, not all things are taught, but some things are taught. Ay, intindihan niyo po yan? Hindi lahat ng bagay ay natututuhan sa pamamagitan ng pagsusulat, pag-aaral. Kasi mamaya, ang dami-dami yung sinulat dyan, dami-dami yung tinignan sa PowerPoint, ang dami-dami senior ni Pastor Joy, ni Pastor Aaron. Kahit po yung mga kasama po natin ngayon sa online, ano po, pagkatapos po nun, hindi nyo naiintindihan kung ano talaga yung sinulat nyo. Kasi minsan out of focus po tayo. Pero sabing ganyan, pagka po meron kayo narinig na isang salita, at yun ay kayang baguhin yung isip nyo, yung buhay nyo sa isang salita na yun, yun po ang ibig sabihin. That some things are not taught, some things are caught. Sana po meron kayong makuha ngayong umagang ito. Kahit hindi masyado marami, hindi kahit yung lahat ng points, kundi makuha nyo na sabihin, Lord, ito ang kailangan ko sa aking buhay. Lord, ito ang gagawin ko sa aking buhay. Makikita po natin yung pagkilos na gagawin ng Panginoon sa atin. Sa Genesis chapter 1, verse 27 to 31, buksan niyo po ang inyong Bible. Basahin po natin ito. Naglagay pa ako ng verse yan, Pastora. Sige, tingnan natin. Genesis chapter 1, verse 27 to 31. English, Pastor? English na lang.
Kasi English kayo dito, bihira kayo mag-Tagalog. Ano? Mga Englishera kayo. Not really. Mga Englishera. English in check na po. English in check. Okay. So, dito po sa Genesis chapter 1, beginning from verse 27 to 31, alam po natin pagka pinag-usapan po yung Genesis mula sa chapter 1. Ito po yung kasaysayan ng creation. Yung paglikha ng Panginoon. Yung unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, hanggang sa talagang mabuo na niya yung kanyang nilikha. At pagkatapos nun ay nagpatuloy ang Panginoon. So makikita niyo po, yung napakagandang plano layunin ng Diyos, pagdating doon sa nilalangnan niya yung ating ninulong, yung ating unang tao, si Adan. So lampasan po natin yun, at pumunta po tayo dito sa sumunod na verse, sa verse 27. Sabi po rito, yan ba yan, Pastora? 27 na yan. So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them male and female. He created them. Galing po dito yung mga advocate ng Soji Bill. O dyan po sa na yan, pagkaya niyang pinakita niyo sa kanila, magagalit sila sa inyo. Kasi yung sa Soji Bill po, yung mga tomboy, yung mga bakla, diba? Kasi sa kanila, male and male, female and female. So yan po ang naging problema nila. Pag pinakita niya, they don't want to accept it. Ay nilang tanggapin na ito yung ginawa ng Panginoon. Walang gitna. Walang bakla, walang tomboy na nilikha ng Panginoon. Lalaki at babae lang nilikha ng Panginoon. Kung meron mang ganun ngayon, ito ay yung tinatawag na Satan's perversion. Pinapervert ng demonyo yung kasarian ng mga tao ngayon at nilalagay niya sa isip para maniwala sila na kasama ang bakla at ang tomboy sa nilikha ng Panginoon. So, ganit po sila sa verse 8. Ituloy po natin, next verse. So, sabi po ganyan sa sumunod na talata, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every bearing plant, bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw that all He had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. So, makikita niyo po rito sa mga unang version sinabing, and God blessed the man, si Adam. Siyempre kasama na rin pinagpala sila ng Panginoon. So, sa Bible po, especially pagka nag-aaral po kayo sa mga Bible school or seminary, isa po sa tinuturo na mahalaga na dapat pag-uukulan ng pansin ay yung tinatawag na the first mention. Yung unang pagkakasabi doon. Kasi mayroong mahalagang kahulugan yon. At dito, doon natin makikita na sa simula pa ay ito na yung layunin at plano ng Panginoon. Pagpalain tayo na kanyang nilalang. Ito yung nasa isip ng Panginoon. Nung nilikha niya ang tao, sa lagi natin sinasabi, He provided everything. At si Adam, at si Eva, wala silang struggle para sa lahat ng kanilang pangangailangan. In fact, all the things that they need was already provided. Nandun na. Hindi sila mabubuhay doon sa lugar na yun na paghihirapan pa nila yung mga bagay-bagay na kailangan nila. Alam naman natin, kaya nagkaroon ng ganon sa panahon ngayon na kailangan maghirap, kailangan magpatulo ng pawis, kailangan talaga magtrabaho ka ng gusto, kailangan talaga bigay mo yung sarili mo kasi nga nung sila ay nagkasala. Pero
was not the plan of God. Hindi yon ang plano ng Panginoon. Ngayon, sa umagang ito, pinapakita po that the full blessing comes from God. Ang buong pagpapala, ang unang pinagmumula ng biyaya at pagpapala ay ang Panginoon. From God to His people and to His people to one another. Sa Diyos, pagpapalain niya tayo at tayo naman sa ating kapwa, pagpapalain natin sila. Ito yung plano ng Panginoon. The concept of blessing is rooted in the Old Testament where God promised to bless His children. Pangako yun di ba? Yung chosen nation, yung Israel, yung bayan ng Panginoon. Sa kanila talaga nakalaan yung pagpapala ng ating Panginoon. At even though sa descendant ni Abraham, it was promised. In fact, yung generation to generation na binabanggit sa Bible ay lubhang napakalaga kasi ibig sabihin, hindi mapuputol yung pagpapala ng Panginoon sa kanyang mga anak. Dapat ganun yung isip natin, ganun yung ating pananampalataya sa Panginoon na hindi lang ako, kundi yung anak ko. Hindi lang yung anak ko, kundi yung apo ko at yung kaapu-apuhan. Diba sa atin, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na apo. Tapos hindi lang apo, kundi apo sa tuhod. Diba, hindi ko alam bakit tinawag na apo sa tuhod. Sa tuhod kaya lumabas yun, hindi naman. Apo sa tuhod. Pero meron pa rin doon yung iba, apo sa alak-alakan. Diba, yun? Diba, siya na yung nasa kaila-ilaliman, pang ilang generation na yun. Diba? But, alam natin, even it was promised to Abraham, even sa kanyang descendant, yung mga susunod pang henerasyon, yun yung pangako ng Panginoon, yun yung pagpapala ng ating Panginoon sa Old Testament. But even in the New Testament, si Jesus din ay nagbe-bless, siya rin yung nagpapala. So, hindi na bago yung original plan ng Panginoon na ako at ikaw, yung iyong pamilya, yung buong sambahayan, kahit pa ngayon na sa susunod na henerasyon, nasa isip na sila ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, dapat maunawaan natin na hindi lang ito basta-basta ganon nangyayari o dumarating sa atin. Mahalaga po na maunawaan natin ito ngayong umagang ito dahil as we study and learn this message, we need to understand that there are three things na mahalaga na sila yung pwedeng pagmula ng blessings. Pwede sa kanila manggaling. Of course, kasama na rin ng Diyos. Siya yung unang-una, kasunod ng binasa natin ngayon. Pero meron pang dalawa na importante na dapat maunawaan natin, bukas ang puso natin, at susundin natin ang ating Panginoon. Yung salitang blessing ay, wala yan sa PowerPoint. Yung salitang blessing ay galing sa salitang Hebrew na ang ibig sabihin ay baura. Baura. Pero, siyempre, mahirap yung pronounce yun. Ang ginagamit nila ngayon ay barak. Sabihin nyo nga, barak. Barak. Yun ay blessing. Parang nagdagan lang ako, barako. Di ba? Parang kape ng Batangas. Barak. Pero yung salitang barak, ang ibig sabihin niya ay to kneel down or to praise. It is given to a superior. Mas mataas. Ibig sabihin nun ay kailangan mong lumuhod, kailangan mong yumuko. It's a sign of humbleness because you want to receive a favor. You want to receive a blessing. So ang tawag niya sa Hebrew, sa Hebrew term is barak. Pero hindi lang po doon nagtatapos kasi sa ibang pagkakagamit ng salitang barak, ito rin ay ginagamit ng ibig sabihin ay praise in the context of praising the Lord. Barak. Pagka nagpupuri ka, yung salitang barak ay nai-apply din. At doon naman sa tinatawag po nating Greek sa New Testament, ang pagkakagamit na dyan ay, ang salitang ginamit ay eulogia. E-U-L-O-G-I-A. Eulogia or eulogy.
yun ang English doon, eulogy. Sa mga churches, meron tinatawag na eulogy o eulogia sa salitang Grego, na ang ibig sabihin ay to speak well of, to praise in context of a gift or favor given to someone. Pagka nagsasabi ka o nagde-declare ka ng magandang salita at biyaya at pagpapala sa isang tao, yun ay eulogia sa Greek, pero it's the same as barak in Hebrew. You are declaring blessing. You are declaring favor. Kaya yun ay ginagamit. In fact, ito ay ginamit ni Paul, sa Ephesians chapter 1 verse 8, we can see that in the monitor. So, Ephesians chapter 1 verse 3, para hindi kayo masyadong magbuklat ng Bible. Mas mabilis tayo. Ephesians chapter 1 verse 3. Ginamit po yan ni Saint Paul, dito po sa taga-Epeso, sa mga kapatiran natin sa Epeso. Ephesians chapter 1 verse 3. Wala tayo sa wala tayong dyan. Yung nakalagay sa 1. Okay. Sorry basahin ko na lang dito sa Bible. Ephesians. Bago po kasi itong Bible ko, dikit-dikit. So, matagal na ito, pero bihira ko gamitin yung isang Bible ko po ay nakalbo na yung kanyang cover. So, sa Ephesians chapter 1 verse 3, it says, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Jesus Christ, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Sabi niya, yung biyaya ng Panginoon at ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo sa pamamagitan ng ating Ama at ng kanyang anak na si Jesu Cristo. So, eulogia, it's a declaration of blessing na pinapakita rito. At ganoon din, sa ilang talata, meron po tayong tinatawag na sa panahon ng ating Panginoong Jesus, sa communion, mamaya may communion tayo, di ba? Yung pong bread and wine, nung yan ay binless at pinag-pray, it's also a declaration of favor and blessing. Nung pinag-pray ni Jesus, sabi niya, this bread is the symbol of my body which was broken for you. Tapos yung wine naman is a symbol of His blood that was shed for the remission of our sins. So, dun po, pinapakita yung may pagpapalang nakadeklara. Kaya sabi ko nga, before, nung bago ako sa Panginoon, I don't want to miss a communion service. Laging, sa akin yun, kasi nung mga time na yun, 80s, imagine, 1980s, talaga mainit kami nun sa Panginoon. Hindi na ako umuwi sa bahay namin nun, taga-Tondo po ako, at bagong graduate po ako ng college noon. At nung nakakilala ako sa Panginoon, gusto ko doon na tumira sa simbahan. Gagalit na sa akin ng nanay ko. At nung nagpatuloy na ako naglilingkod sa Panginoon, kasi gitarista po ako, kumakanta ako noon, at pagkatapos po niyan ay talagang nainlove ako sa Lord. Doon na lang ako, gusto ko doon tumira. Kaya galit na sa akin yung nanay ko. Sabi niya, yan si Julie, kasi Julie rin po ang isang tawag sa akin, Julio, Julie. Pastor Julie, kaya lang, sa Hong Kong, Julio na po ang tawag sa akin. Sabi nga nung kanina, di ba sa awit natin, pinalitan na yung pangalan natin. So, yun po. Ayoko mamisyon kasi sabi ko, napaka-importante nito kasi alam ko naman lahat ng service, lagi namang nandiyan ang blessing ng Lord Pagdating sa benediction, pagdating doon sa pakikinig mo ng salita ng Diyos, pagdating doon sa taus-puso mong pagsamba, pag-awit at pagpupuri sa Panginoon, God is already releasing His blessing sa buhay po natin. Kaya pagpunta mo sa
church, sa gawain ng Panginoon, huwag po kayong magiging late. Hello? Kayo magagalit sa akin, magsasalita pa ako sa susunod na mga ano po natin. Alam ko naman yung iba, may mga iba-ibang ano yan, may mga ibang mga scenario o circumstances. But kung wala po kayong dahilan para hindi kayo malate, kay communion yan o hindi communion, you must come to church on time. Doon pa lang may blessing na kayo pagka on time kayo. I'm not saying na pagka-late kayo, tinatanggal ng Lord yung blessing na, but nakalamang na inauna. Kasi nandun na yung pagpapala ng Panginoon sa kanila. Nararanasan na agad nila yung presensya ng Panginoon. Nararanasan na agad nila yung joy of fellowship. Uy, nagkapi ka na. Ba't tayo mga Pilipino? Puro ganun tayo. Hindi makita natin. Nagkapi na po kayo. Siguro kayo umaga dito. Basta wala siguro mga nakawalo yung nagtanong sa akin. Lahat ng mag-aalok sa akin na magkape ako, palagay ko kayo, may nervous na ako. But that is the Filipino hospitality, di ba? Wala bang Starbucks? Grabe naman. Walang nag-aalok sa akin, 3-in-1. Wala. Basta gusto mo Starbucks. Joke lang po yan. But ganun tayo di ba? Minsan we miss the joy of fellowship. Di ba? We miss the joy of, uy, kamusta ka na? Nagkukwentuhan ka, mayroon kayong konting maritesan. Di ba? Kukwento ko, ganito, ganyan-ganyan. So masaya. Pagka dumating ka ng late, yung ibang mga tao ito, seryoso na Pagka dumating ka ng late, nakaka-istorbo ka pa. Okay, magagalit sa akin. Totoo po yan. May kasabihan sa Tagalog, alam si Pastor Stalin, taga Laguna ito Bato-bato sa langit, ang tamaan. Bukol. May bukol. Hindi magagalit, may bukol. So, ganun po yan. So, kaya noon, pagka ako po'y nandun, ayoko mali, gusto ko lagi akong una. At pagka communion, alam ko, it's a very special day. Kasi a communion is a celebration. Although every Sunday, or lahat ng gawain sa Panginoon ay celebration yan. But there is an emphasis that was put upon the Holy Communion. Kasi dito, binabanggit na dito, binabalikan mo na dito, yung sakripisyo ng Panginoon, muli mong nakikita na wala ka palang wala ka palang pag-asa talaga sa buhay na ito kasi makasalanan ka. Wala pala tayong patutunguhan. Wala pala tayong pupuntahan. Lahat pala tayo ay papunta sa kapahamakan. Pero dahil alala natin, communion, nananaliba ulit sa atin yung we're loved. But even though we're unlovable, ginawa kang worthy ng Panginoon to partake that communion with, even though we are so unworthy. Iba po yung communion. Kaya, ganun na lang po kahalaga yun. Kasi, dun yung eulogia, yun po yung merong blessing doon. So, pagka po tayo ay talagang binibigyan natin yun ng halaga sa ating buhay. Hindi naman ito yung communion na nakipupunta kasi may blessing pala ron. Yung ibang Sunday, hindi na pupunta. Hindi po ganun ang ibig kong sabihin. Lahat mahalaga, but then, special talaga yung communion service. Special yan. So, ginagamit po doon yan. So, alam po natin mga kapatid, walang sino mang tao ang hindi naghahanap ng blessing. Meron ba dito na, ay, di ko kailangan ng blessing. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ba ng blessing? Of course! Di ba naman hindi pa yan? Hindi ang sabi mo, sisimangot, sasabihin niya, ayoko ng blessing. Diba? Walang gano'n. So, lahat tayo ay nananalangin at naghahanap sa buhay natin ng pagpapala na galing sa Panginoon. Every man, every woman, every boy, and every girl, lahat yan gusto nila pagpalain sila ng ating Panginoon. Naalala ko nung ako'y bago sa Panginoon, I used to coordinate and interpret missionaries coming from other nations, especially US, yung mga US missionary, American missionary, na nagmi-mission sa Pilipinas. Pumupunta kami sa iba-ibang probinsya, at ako yung kanilang interpreter. Ako nag-interpret ng English kasi siyempre sa ibang mga probinsya, nung mga 80s pa, ay hindi pa masyadong
nakakaintindi ng mga English ang mga tao. Pero ngayon, iba na eh. Pupunta ka sa probinsya na alam mong Cebuana, pupunta ka sa lugar na alam mong ang salita nila hindi Tagalog, mas magaling mag-English kaysa sa iyo. Yes. Di ba? Mas magaling mag-English. Pero before, hindi kailangan talaga ng interpreter. At yung kaibigan kong missionary na ito, nag-pray siya sa akin, nag-utter siya ng prophetic utterance sa akin. At naalala ko yun, nagbalik lahat sa akin yun na yung sinabi niya sa akin, nakita ko naganap at nangyari sa buhay ko. Nangyari, naganap sa buhay ko. Kasi napakahalaga nung mga bagay na yun na ito yung nagpapakita na minsan sa buhay natin, mahalaga yung mga blessing na binabanggit o sinasabi ng ibang mga tao sa atin, lalo na yung mga lingkod ng Panginoon. But we will come to that. So, lalaktawan natin yun kasi makikita natin yun mamaya. Sa tatlong binabanggit ko po ngayong umagang ito na saan ba pwede pang manggaling ang blessing maliban sa Diyos? At babalikan natin mamaya yun sa Panginoon. Kasi siya yung unang-una talaga. Na paano natin makukuha, paano natin matatanggap ang blessing. But first, gusto ko ipaliwanag sa inyo na minsan mali yung pangunawa natin sa pagpapala. Of course, may mga pagpapala na tinatawag po natin tangible. When we say tangible, yan yung nahawakan, yan yung nakikita mo. Diba? Katulad ng pagpapala na meron kang bagong cellphone. Diba? Pinag-ipunan mo yung iPhone. Diba? Nag-ipon ka na nag-ipon, para bumili ng iPhone. Diba? So, that's a tangible blessing. Damit, sapatos, gamit, bahay, sasakyan. So, itong mga bagay nito na kayang hawakan, nakita ng ating mga kamay, ito ay mga tangible blessings. Kung tawagin natin ay possessions, mga pag-aari natin na binibigay ng ating Panginoon. But mind you, hindi lahat ng mayaman ay yung blessing na yun ay galing talaga sa Panginoon, blessing talaga. Kasi when we talk about blessing, we're talking about the blessing that comes from God. Kasi there are people who have sold their soul to the devil. Talagang parang sinanglanan nila yung kanilang buhay, yung kanilang kaluluwa sa demonyo para gumawa ng mga bagay na mali para sila yumaman. Marami ngayon, kaya hindi lahat ng makikita yung yaman-yaman naman yan. Blessed na blessed ka. Minsan, makikita mo yung ibang mga kaibigan mo, mga kasama mo, kamag-anak mo, mga kaklase mo, nasa magandang lugar, ang ganda ng pinupuntahan, tapos pa-abroad lang, pakain-kain lang sa mga mamahaling restaurant, tapos bigla mong sasabihin, sana all. Diba? Kasi naingit tayo. Pero, talaga bang pinagpapala siya ng Panginoon? Talaga bang yung mga tinatangkilik niya? Talaga bang lahat ng mga bagay na meron siya, can you consider that a real blessing that comes from God? What if kung nanggaling ito sa masama, katulad sa panahon natin ngayon, di ba sa Pilipinas? Ang impression natin, karamihan ng mga politicians ay corrupt. Bayayaman nila. So maraming galit kay Manny Villar. Kasi talaga namang pagka napunta kayo doon sa may parting Alabang, dati, ang naging controversial doon ay yung tinatawag na Daang Hari. So yung Daang Hari, hindi ko hari ko ang tumataan doon ha. Daang Hari kasi yun ay shortcut na hindi ka nadadaan sa mga bayan-bayan ng Cavite o ng Parañaque, yung ibang lugar. Kasi na-traffic. Kasi alam niyo naman yung mga city-city natin, masisikip. Kaya doon nagta-traffic. Nasa highway ang palengke, nasa highway ang mga commercial store. Kaya syempre, nagta-traffic talaga. So, gumawa po ng Daang Hari, maraming galit kay Villar. So, hindi natin alam kung paano na pa sa kanya yon, yung kanyang blessing na yon. Nung one time, sabi ng friend ko, yung may-ari ng resort, sabi niya sa akin, sabi niya, halika, doon tayo dumaan sa Daang Reyna. Sabi ko, Daang Reyna na. Hindi lang Daang Hari, kundi Daang Reyna. Mas marami ng shortcut ito. Mas marami ng shortcut ito. At ang labas mo, halos nasa Dasmariñas ka na. Hindi ka nadadaan ng Bacoor.
Hindi ka nadadaan ng bayan ng Bacoor, hindi ka nadadaan ng bayan ng Imus, hindi ka nadadaan ng bayan ng Anabu. Pag labas mo, tas Marinas na, pala-pala. Pala-pala. Tapos tas Marinas na. So, pagka nakita niyo po yung isang stretch na yon, lahat po yun kay Villar. Lahat po yun kay Villar. At sasabihin nila, kurap naman yan si Villar. Binili yan ng mura. Tapos ngayon, napakamahal ng mga subdivision. But then the impression is, itong mga mayayaman ito, hindi lang yan. Yun bang yaman nila, galing ba yan talaga sa mabuti? Nakuha ba nila yan sa pamamagitan ng pamamaraan na masasabi po nating legal? Hindi natin alam. Pero ang gusto kong maunawaan natin, may mga kilala tayo, meron tayo may mga tao na maaring nakikita nyo at minsan ang tawag natin sa kanila, buti pa siya. So, minsan Kristiyano na tayo, pero mainggitin pa rin tayo. Huwag ka maingit. Kasi ibabuhay mo. Kasi yung pagpapala, baka hindi yun talaga pagpapala. Minsan may mga bagay na tingin natin pagpapala, yun pa yung makakasira sa kanyang buhay. Kaya sabi niya pag binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon sa Proverbs, di ba? He adds no sorrow in it. Wala kang pagsisisi doon sa pagpapala na yun. So, doon natin makikita na hindi lang ito tangible things, but when you talk about blessing, we are also talking about intangible. Yung hindi nakikita, hindi nahawakan, pero nandun sa buhay mo. Na hindi pwedeng halagahan, hindi pwedeng palitan ng pera, hindi pwedeng kumpara kahit ano pa man. Yun yung mga spiritual na pagpapala na tinatanggap natin. Na meron tayo, bagaman wala tayong ibang bagay na ang tingin ng iba ay blessing, pero mas ikaw yung pinagpala kaysa dun sa kanila. So we need to understand that hindi yung mga bagay lang na yun na nakikita natin ang tinatawag po natin blessings. Mahalaga rin yung mga bagay na when we talk, but hindi natin sinasabi na masama yung mga pagpapala na yun. Ang gusto ko lang sabihin, mga kapatid, ngayong umagang ito, dapat hindi galing sa masama. Hindi galing sa panlalamang. Hindi galing sa korupsyon. Alam mo talaga, kasi ang mga blessing naman, kasama dyan yung hard work, masipag ka, maabilidad ka. So, dumadalo yung mga blessing dyan sa ganyang basahin yung Proverbs. Pag tamad ka, ay naku, huwag ka nang umasa ng blessing. Pag tamad ka, huwag ka nang umasa ng blessing. Kahit na gusto kang pagpalayan ng Panginoon, hindi dadating yun kasi tamad ka rin kuhanin yung pagpapala. So, mahalaga po yun, na nakikita po natin. The only true blessing is that which God Himself gives to us. Yun yung tunay na pagpapala na nagmumula sa Diyos, na binibigay niya sa atin, it comes through, doon nga po sa mga tao, sa mga ibang bagay na ginagamit ng Panginoon. Ang salitang blessing is to release favor. Kanina binanggit na natin yan. To be fruitful, to bear fruit, or to be abundant. Yan, it's all part of the blessing. Now, makikita po natin na yung mga unang ninuno natin sa Old Testament, mula kay Adam, kasunod nun ay si Noah, the patriarchs, si Moses, they are all blessed by God. Si Jacob, si Job, sobrang pinagpala sila ng ating Panginoon. At alam niyo si Moses, ang sabi nga niyan, he also impart blessings because God has blessed him. Si Moses, he imparts blessing to the 12 tribes. Sa Deuteronomy chapter 33, we'll read this one. Deuteronomy 33 verse 1. Binabasa niyo ba yung Deuteronomy? Sabi nung naalala ko yung isang member namin dati kasi mahirap i-pronounce sa Tagalog yung Deuteronomy. Alam niyo sa Tagalog yung Deuteronomy? Deuteronomio. May isang kapatiran kami. Nagbasa siya, nagkatawa ng tuloy. Sabi niya, Deuteronomio. Sabi
Deuteronomy na lang. Deuteronomy na lang. Deuteronomy o Deuteronomio kasi parang monyo yung dating. Nagka-monyo. So, dito mo sa Deuteronomy, si Moses nagbigay siya ng blessing sa chapter 33, verse 1. So makikita nyo, they received blessing from God and Moses passed it on to the next generation. Pinapasa yan. Kaya nga, we're blessed to become a blessing. Verse 1, when Moses had finished speaking all these words to Israel, ibig sabihin talagang sinabi na niya yung cursing at saka yung blessing. Paano ka magpapalain ng Panginoon? Paano darating ang sumpa ng Panginoon sa inyo? Ibig sabihin, sinabi na yun ni Moses. And now, sabi ko rito, when Moses had finished speaking all these words to Israel, he said to them, I am now 120 years old and I am no longer able to get about, and the Lord has told me, you shall not cross over. And I'm no longer able to get about, the Lord has told me, you shall not cross over this Jordan. Teka, babalikan ko lang, baka mali yung aking binabasa. Sorry, double check ko lang po. Ako kasi yung Bible nyo, hindi yung lagi nababasa. Okay? So, po hindi tayo magkamali doon sa minamention ko na verse. Deuteronomy 33. So, I'm reading on the 30. Pasensahan nyo na po ang senior citizen. Yan. Again, this is the blessing which Moses, the man of God, yun po yung sabi, blessed the Israelite before his death. He said, the Lord came from Sinai and down from Seir upon us. He shone forth from Moses' Paran. With him were myriads of holy ones, at his right a host of his own. So sa verse 1, makikita po natin yung maliwanag dito. This is the blessing. Sabihin nyo nga, blessing. Blessing. Which Moses, the son of God, the man of God, blessed the Israelites before his death. So, nakikita nyo, bago siya malagutan ng hininga, nasa isip niya, gaano kahalaga na ma-impart ko yung blessings na ito. Bago ako mawala sa mundo, lahat ng blessing na tinamasa ko, kailangan kong maipasa ito sa iba. Maibigay ko ito doon sa iba. So, makikita po natin, nandun yung principle. Nandun yung prinsipyo na pag pinagpala ka ng Panginoon, dapat yung pagpapala na yan ay tuloy-tuloy lang. Now, ang isang tanong po na dapat natin maintindihan ngayong mga ito, who can give blessings? Who can give blessings? Sino ba yung maaring mag-impart sa akin ng blessing? Mag-iisip tayo? Of course, tanda yung God. And mamaya, yung huli natin siya kasi alam naman natin yun. It's already given that ang blessing nagagaling sa biyaya at trono ng ating Panginoon. At meron po dalawa na dapat tayo maintindihan ngayong umaga nito. Number 1, huwag kayong masasya ha. Number 1, your parents. Your parents. Yung ating mga magulang. Hindi yung mga nanggugulang ha. Yung ating mga magulang. We never thought of that. Totoo po yan minsan because sometimes we thought that it's only God who can bless us. But here, sa ibang mga binasa po natin, yung mga great man of God, sila Moses, sila Jacob, sila Joseph, they understand the importance of the blessing. That is not only coming from God, but even to the people whom God has given to us. Maging doon sa mga tao na binigay ng Panginoon sa atin, they can also speak for blessing and favor in your life. Yes. Maaari silang magdeklara ng pagpapala, maaari silang magdeklara ng pabor, ng biyaya sa akin at sa iyo.
Pero minsan, mga kapatid, although sa kultura ng mga Pilipino, talagang we have what we call a close ties family. But sometimes, because of what's happening now, because of those things that are being shown in the movie, in the social media, yung mga napapanood ng mga bata, yung mga nakikita dyan, nowadays, the respect for parents is slowly nawawala. Yung pagpapahalaga sa mga magulang ay nawawala. Kaya minsan, di ba, minsan akala natin okay lang sa ating magkagalit tayo ng ating nanay at tatay. Kasi we thought that buhay ko naman to eh. Ako naman to eh, buhay ko to eh. Hindi mo nakalimutan o hindi mo naiintindihan na hindi lang ganon ang pagka-bibigay ng Panginoon sa atin ng mga magulang. Na isn't only because malaki ka na at kaya mo nang tumayo sa iyong pader, sa iyong poder, ay wala na akong pakialam sa nanay ko, sa tatay ko. Alam niyo ba, mga kapatid, doon sa Exodus chapter 20 verse 12. Ano po sabi ron? Sa Exodus chapter 20 verse 12. Babasahin ko po ha. Pakinggan po natin mabuti ito. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother, so that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. It is the fifth commandment. What is the fourth commandment? Mahalaga ito, the fourth commandment is about keeping the Sabbath day holy. Keeping the Sabbath day holy. Ang Sabbath day nating mga Christians ay Sunday. Although na everyday sa atin is a holiday, it's a Sabbath day. But yung talaga nag-gather tayo is Sunday. Yung mga Muslim ay Friday. Yung mga Hudyo ay Saturday. Ang mga Christian ay Sunday. So we keep the Sabbath day holy. Sabi ng Panginoon, keep the Sabbath day holy. Ingatan natin yun. That's the fourth commandment. And the fifth commandment, mahalaga, di ba? Pinahalagahan ng Panginoon yung sarili niya. Pinapakita sa atin na mangiling kayo. Pag mangiling kayo, pahalagahan ninyo yung araw na ito ng linggo. Unahin niyo ako. Ako muna. Kasi ako ang Diyos, ako ang manlilikha. And then, kasunod agad noon yung pagpapahalaga sa ating mga magulang. Honor your father and your mother. Sabi kong ganyan dito. So that your days may be long. Pagpapala ba'y mahabang buhay? Amen. Diba? Meron yung iba, dinuduktungan nila yung buhay nila eh. Madagdagan lang kahit ng milyon-milyon. Eh, wala kang milyon. Diba? Pero meron kang mahabang buhay. Pagpapala. Ang buhay ay blessing. Para pahabayan ng Diyos ang buhay mo, igalang mo ang iyong nanay at tatay. Honor your father and your mother. Alisin natin yung kaisipan na okay lang yan. Diba? Matanda na naman ako eh. At nakakalungkot kasi minsan, natitiis natin minsan na we have yung what we call conflict with our parents. Irregardless of what is the reason. Minsan meron tayong mga hindi maayos na makikipagrelasyon sa ating mga magulang. I don't know what happened to you. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung mga namagitan sa inyo, yung mga nangyari sa inyo. Ang Diyos ang nakakaalam nun. Pero isang bagay na sinasabi sa Biblia, igalang mo, parangalan mo, ang iyong mga magulang. Even, ano po, doon po sa bahagi na yon, I also want to read to you. Ito sa Old Testament. But look at Ephesians chapter 1 o chapter 6. Verse 2. Sa Efeso, Kapitulo 6, talatang 2. Sabi po rito,
Kung babasahin mo yung verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. And then kasunod agad doon, verse 2, honor your father and your mother. Ano sabi dito? Honor your father and your mother. This is the first commandment with a promise. Ano yung sabi doon? So that you may be, You may go well. go well. Sabi nyo nga, go well. Go well. So that you may go well. Ang sabi po dito, And you may enjoy. with you, and you may live long on the earth. It's not only about living longer years. Hindi lang pahabain ng Panginoon ng buhay mo when God says that you may go well. Magkakaroon ka ng maayos at mabuting buhay. But the sad truth, mga kapatid, there are some relationship na unsettled sometimes with our parents. I don't know what's the reason, but of course, I'd rather, sabi nga, I don't want myself, my emotion to dominate. Of course, siyempre, di ba? Isa may mga hurts, may mga pain, marami tayong mga experiences. At pagka minsan ganon, di ba minsan nakakalungkot na makita mo mga matatanda na nanay at tatay. Walang kumakalinga masyado sa kanila. Pero tanongin mo yung mga anak nila, they went off, maayos ang buhay, mga professional. Maayos ang buhay, kumikita ng pera, and yet they don't have no time, wala silang oras, wala silang panahon sa kanilang mga magulang. All you can say is busy, busy, busy. I don't have time, wala akong panahon. Minsan laging ganun. At minsan mayroong mga tao na pumunta sa ibang bansa, yung malalayo, sa Canada, UK, at tumira na doon ng matagal. Nung pumunta doon, hindi nanghihinayang doon sa pamasahin nila. Wala pa sila noon. Kasi pupunta ka pa lang Hindi ka pakikita ng dollars. Hindi ka pakikita ng mga euros. Pero nakapunta ka ron. Pero tumagal na ron, and I knew some people, kilala ko marami ng mga alam, ng mga tao na the reason bakit hindi sila makapagbakasyon sa Pilipinas dahil mahal ang pamasahe. Bakit nung papunta ka doon, hindi mahal ang pamasahe? Bakit yan kung kailan ka tumira doon, limpak-limpak na yung salapi mo, pinanghihinayangan mo na ngayon, yung halaga ng pera mo kasi mahal ang pamasahe, ayaw mo uwi. And your father and your mother longs for you. Kakalungkot po, di ba pagka ganun? Nanghihinayang ka sa oras, sa panahon, para sa magulang mo. Kasi nga, hindi natin iniisip, akala natin, walang bearing ito. No, I tell you today, that honoring our father and our mother have bearing in the blessings ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay niyo. Yes. Amen. Ako po ay wala ng nanay, wala ng tatay. Pero nakita ko po yung nanay ko bago siya namatay, 99 years old. Isa na lang, sabi ko, 100,000 na. Hindi 100 years old lang. 100,000 na. Ako bunso Oo. Diba? Lahat sila nun, may na, mga pamilya. Pero yung nanay ko, kahit na nagpapastor na ako nun, every time na pupunta ako sa kanya, alam niya, siyempre, nagpapastor ako nun, halos wala naman kaming kami mga pastor. Hindi naman kami nagpapastor kasi meron kaming allowance sa malaki. Hindi po. Hindi naman kami mga taga-CCF. Hindi naman kami mga taga-victory na
lahat ay provided. Dito sa amin, madalas ay by faith kami, tsaka by fit. By faith and by fit. Ganun kami, pero pag pupunta ako doon, yung nanay ko, lagi may inaabot sa akin yan. Lagi nagbibigay sa akin yan. Mga kapatid, hindi ko kayo kilala, pero hindi ko alam kung anong relasyon meron kayo ngayon sa inyong mga magulang. Kung meron pang buhay, hindi pa huli ang lahat. Andito lang kayo sa Hong Kong, ang lapit ng Pilipinas. Pagka nagkaroon kayo ng pagkakataon, go to your mother. Go to your father. Tell your mother and your father, kung sila'y buhay pa, to release their blessing upon your life. May bearing po yan. Ibig sabihin nun, ino-honor ng Lord yung pagpapala ng mga nanay at tatay natin sa atin. Amen. Pero kami isang member, sinasabihan ko siya, itong member namin ito sa Pasig ay talagang ano siya, talagang okay naman siya. Maayos yung pamilya niya. Lahat sila ay nagsiserve sa Lord, music ministry, pastoral staff, lahat sila. So, lagi niyang pinupospone yung pag-uwi doon sa Bicol. At minsan, sabi nung asawa niya sa akin, sabi ko, hindi ba uwi si Brother Tony sa kanyang nanay? Ang sabi ko nung kanyang asawa ay, malakas pa naman eh. Hello? Di ba? Malakas pa naman. Kailan mo gusto pumunta? Pagpatay na? Kailan mo gustong dalawin? Pagka nagiging ano? Kaya sabi ko sa kanya, sabihin mo this year, kumuha siya ng oras, panahon at pagkakataon para dalawin niya ang kanyang nanay. Sabi ko, kung kinakailangan akong sumama, kasamahan ko kayo. Sabi ko naman sa kanya. And nakakalungkot, pagka natitikis natin, yung mga magulang natin, dahil na nasa isip natin, wala namang mabibigay na sa akin yung magulang ko. Obligasyon naman nilang pag-aralin ako eh. Obligasyon naman nilang itaguyod ako. Kasi, anak nila ako eh. Ganun ba yung isip natin? Mga kapatid, dito po sa salita ng Diyos, sa kasaysayan ni Jacob, ni Joseph, meron siyang dalawang anak. Ang anak niya, ang pangalan ay Manasseh at saka Ephraim. 2 sons. Nung matanda na si Jacob, dinalaw siya ni Joseph. Bakit siya dinalaw? Kasi alam ni Joseph yung kahalagahan ng blessing na manggagaling doon sa kanilang lolo. Hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang mga anak. So the story goes like this. Matanda na si Jacob noon, malapit na siyang mawala sa mundo, at dinalaw siya ni Joseph. Pagdalaw ni Joseph, kasama niya yung kanyang dalawang anak.
ang panganay, ang pangalan ng panganay ay si, sino? Si Manase or Ephraim? Si Manase, ang panganay. Yung bunso ay si Ephraim. So, siyempre medyo malabo na yung mata ni Jacob, pero alam pa rin niya kung ano yung gagawin niya. So, yung kalakaran talaga, kultura nila, ng pinagpapala doon sa nire-release ng blessing, panganay o bunso? Panganay. Pero sa nangyari dito, iba nangyari. So, nung lumapit na yung anak niya, tsaka si Joseph, lumuhod na sila. So, imbis na dalawang anak yan, dapat ganon, di ba? Dalawang anak. Kung sino yung panganay, dito siya sa kanan ng tatay. Kung sino yung bunso, dito siya sa kaliwa. So, ganon na pinosisyon ni Joseph yung kanyang mga anak. So, nang i-release na ni Jacob yung kanyang blessing, hindi lang kay Joseph, kundi sabi niya, inaari ko na rin na maging anak ko yan, kasama mo. Kasama nila Ruben, yung sa 12 tribes. Sabi niya. At yung magiging anak mo, si Joseph, sa susunod na iba pa, ikaw na mag-release ng blessing doon. So, sabi niya, i-release ko ng blessing ko sa kanila kung paano nirelease ko yung blessing ko sa inyo. So, what happened is this. Imbis na gano'n, yung position ng kamay ni Jacob, naging ganyan. Bakit? Dapat si Manase, ang pangalan, dapat dun yung blessing. Pero ang ginawa niya, dun nilagay yung kamay sa kabila. Kasi gusto nakita ni Joseph. Sabi niya, hindi po baligtad po yan. Bakit ganyan po yung pag-alilehan siya sa kanila, yung pagbibisto ng blessing sa kanila? Sabi niya, alam ko, aking ginagawa. So, to make the long story short, sabi niya, pareho naman silang pagpapalain ko. Sabi yung ganyan ni Jacob. But gusto kong ibigay yung blessing sa birthright ng panganay. Mga kapatid, hindi natin alam bakit ganun ang naging ng Panginoon. Because He is all-wise. Napakatalino ng Panginoon. Ayon sa kanyang mga plano sa ating buhay. But the point is, the blessing of the Father, the blessing of the parents, is very, very much important. Amen. Napakahalaga. Na, alam niyo, merong mga pastor, pagka nakakita tayo ng, kahit ako na pagka nakakita ako ng mga lolo, lola, sa Tagalog, impo, o ingkong, di ba? Yung mga ganyan. Kasi, without knowing na, nag-ano tayo, di ba, nagmamano tayo, kasi, parang sinasabi natin sa buhay natin, sa sarili natin, sana humabali ng ganyan. Yung aking, sana abutin ko rin yung ganyang taon ng aking buhay. Tama po ba yun? Yes. Ganun po di ba? Minsan ginagawa po natin yan unknowingly, but there is something truth about that. The releasing of blessing. So kung ito ay nangyari dito, so makikita po natin, this is the principle in the Old Testament. Ano po? Maraming pagpapasa ng blessing na ginagawa at nangyayari. Hindi lang doon sa anak ni Joseph, si Ephraim and Manase, kundi doon pa sa mga ibang mga henerasyon. Yung mga binanggit ko kanina. Yung mga pagpapala nila, pagpapatong nila ng kamay sa kanilang mga anak. So sana po, wag kayong aalis sa lugar na ito ngayong araw na ito. Meron man kayong dapat ayusin sa magulang niyo. Come to God. Sabihin, Lord, ayusin ko sa ito. Susunod po ako sa iyo, Panginoon. Somebody said this phrase. Meron po nagsabi na ganito phrase, and I cannot forget this phrase. Sabi niya, you cannot be right with God if you are wrong with man. You cannot be right with God if you are wrong with man. Hindi ka pa pwedeng maging matuwid sa Diyos kung mali ka sa tao. So relationship is very important.
If yung relationship na ito is ordinaryong tao lang, then how much more to your parents? Higit pa doon sa mga magulang mo kung meron kang hindi maayos sa pakikipag-ugnayan o relasyon sa iyong magulang. Then this is about time. This message is for you. This message is for you, for all of us. Para sa atin ito, mga kapatid. So, mahalaga po yun. Si Jabez, alam niyo, minsan yung, may mga nangyayaring mayroong mga magulang na hindi nyo masisisi, sinusumpa nila minsan yung kanilang mga anak. Minsan nagkakatotoo po yan. Kasi nga dahil din ayos na di pagkakaunawaan, di ba? Kasi hindi nawawala sa pamilya yan. So, kahit na sana ano pa yung problema, kahit na sana ano pa yung hindi pagkakaunawaan, pero hindi dapat mawawala yung respeto, yung pagbibigay parangal, yung paggalang sa magulang. Kasi yun yung salita ng Diyos, honor your father and your mother, that you may live long and that your life may go well in the land. Hindi isang simpleng bagay lang yan, mga kapatid. Si Pastor Rodel, bakit siya nandun ngayon sa Davao? Alam niyo ba? Siya nakakalam. Mas alam ko pa, mas kismoso pala ako sa inyo. Bakit siya nandun? Ada si Pastor Rodel. Huwag niyong tatanungin. So, hindi niyo alam? Hindi lang komisyon. Pastor Rabeng, bakit siya nandun? Kasi sinabi sa akin. Para alam nila, baka sabihin nila, dito to yung sasabihin ko. Ano yung Pastor Rabeng? Dahil birthday ng mama niya. Mas mahalaga yung mama niya kaysa sa inyo. Kasi meron namang ibang pastor dito. Break muna sila ni Pastor Rabeng. Kahit hindi na muna makita bakit. Mahalaga yung nanay. Matanda na. Pero buhay pa. Huwag mong dedmahin. Huwag mong baliwalain. Kung buhay pa, it's not too late, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. There is a time for us to make up for our shortcoming. Meron pa tayong panahon at pagkakataon para tayo po ay umayos kung ano yung mga dapat pa natin gawin ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Si Jabez, bakit ang tawag kay Jabez ay parang, ano yung taguli sa, bakit siya tinawag na Jabez? Ano ba nakakaalam? Oh, bakit Jabez ang pangalan niya? Kasi sorrowful, pain, parang, kumbaga sa Tagalog, pagka merong kang anak na, na parang, tingin mo walang pag-asa, tingin mo parang walang magiging magandang buhay. Kasi ang sinasabi natin, kasi pinaglihi ko yan sa sama ng loob eh. Di ba, minsan may mga ganong term, pinaglihi ko yan sa sama ng loob, kaya ganyan yan. Wala na mangyayari sa buhay ko. Si Jabez, ganun yung buhay niya dati because of the declaration of his parents. Pero hindi siya nanangal lang doon sa declaration ng kanyang parents. Dumalangin siya sa Diyos. Kaya ko lang binanggit ko kasi minsan nagkakatotoo. Minsan inaalaw ng Lord. Pero minsan naman, kahit na merong ibang declaration yung tao sa atin, pero kung nakita naman ng Lord yung puso natin, meron tayong genuine heart, kaya ka pang baguhin ng Panginoon, kaya pang baguhin ng Diyos yung sitwasyon mo. So, mga kapatid, napakahalaga po nito na maunawaan po natin. Ano po? So, I believe, pasensyahan po ako if minsan nagiging emotional ako kasi po, bunso ako. Kaya ako po, nung kinakasal ako, nung kinakasal kami ni Pastor Peli, pagdating doon sa honoring of parents, kasi pagka nakakasal po ako, sabi ko laging may honoring of parents. Tanggalin nyo na ibang programa, huwag lang yung honoring of parents. Yung pagpapigay parangal, pasasalamat sa magulang. Alam niyo po, iyak ako na iyak. Talagang, ang tagal ko po umiiyak. Kasi alam ko, yung nanay ko, talagang mahaba yung sakripisyo niya.
Lalo na po kung, kami po hindi naman kami mahirap na mahirap. Okay po kami, medyo kaya naman namin. Kaya nung napunta kami sa Tondo, siyempre 7 kami. Sinanay ko talaga lahat ng klase ng negosyo pinapasukan. Pero lang mag-hostess. Maging patutot. Lahat ng tinda pwedeng itinda niya. Kung ano season, hindi tumitigil ang nanay ko. Negosyante ang nanay ko para lang maitaguyod niya kami. Mapag-aral, masustentuhan, maibigay yung lahat ng pangailangan. Pagkapanahon ng piyesta, nagtitinda ng manok. Pagkapanahon ng ani ng mangga, nagtitinda ng mangga. Pagpanahon ng ani ng pakwan, nagtitinda ng pakwan, mamakya. So, pagka merong piyesta rin na naglilitsyon, tapos magpapa-order, lahat, nakita ko po yun. Kaya nung kinakasal kami, hindi po ko umiiyak dahil kinakasal ako kay Sister Peli, ha? Huwag kayong magkamali. Umiiyak ako noon, iyak ako ng iyak dahil yung portion na yun ng pagpaparangal sa magulang. Salamat. Niluwan mo kami. Salamat, pinalaki mo kami. Salamat, pinaguyod mo kami. Lalo na kayo, di ba mga nanay kayo na nandito? And you can relate with what I'm telling you this morning. Napaka halaga ng papel ng magulang natin sa ating mga buhay. So, how you treat your parents is very significant in your life. It can mean breakthrough. Paano mo tinatrato ang iyong magulang ay mahalagang mahalaga sa iyong buhay yan. Take care of your parents and provoke the blessing out of them. Hayaan yung i-release ng Panginoon sa pamamagitan nila yung mga pagpapala na binibigay ng Panginoon sa atin. Number 2. Saan magagaling ang blessing? Sa parents. Pangalawa, sa mga pastor. Parang hindi ko dapat sabihin ito kasi baka sabihin nyo self-serving. Kaya mo na sinasabi yan, pastor, kasi pastor ka eh. No. Mga kapatid, your pastor is your prophet. Yung mga pastor nyo na nangangalaga sa inyong buhay, nangangalaga sa inyong yung responsibilidad nila, ay sila yung nag-aacto as prophet to us. Nagsasalita sila sa buhay natin. And they declare genuine blessing upon our life. So, pag ang pastor na nalangin sa inyo, nagdeklara ng pagpapala sa inyo, tingin nyo ba pinapakinggan nyo ng Lord o hindi? No? So, tingin nyo kaya, nakikinig ang Panginoon doon pagka ang mga pastor ay nagdeklara ng pagpapala sa inyo? Yes. Nandun ang Diyos, nandun ang pagpapala ng Panginoon. Kaya nga, di ba, meron tayong benediction na ang pagpapala ng Panginoon ay inire-release ng mga pastor sa ating lahat, galing doon sa ating Panginoon. So the pastor are also people whom God will use. Naalala ko si Paul sa Philippians chapter 4, verse 16 and 17. Sabi ni Paul, "For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need." Sabi ni Pablo, nung siya nagbimisyon sa Thessalonica, hindi kayo nagsawang magpadala sa akin ng tulong nung ako ay nangangailangan. When I was in need. Sa verse 17, sa Philippians chapter 4, verse 17, "Now that I'm looking for a gift, not that I'm looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account." Imagine, mga kapatid, napakaganda pala nito.
Pagka tumutulong ka sa lingkod ng Diyos, sinusuportahan mo yung mga pangitain na binibigay ng Panginoon sa Kanya, kasama ka sa mga pagpapala o pagpapalain ng Diyos. Kasama yung pagsuporta mo, kasama yung pagtulong mo doon sa mga lingkod ng Panginoon. Huwag mong isipin na nagbibigay ka sa Panginoon. Hindi lang nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon. Sabi rito ni Paul, hindi lang kayo nagbibigay kasi meron akong pangangailangan, but so that it may be credited to your account. Wala ibig sabihin nun. Yung binibigay mo sa tao, yun pala, lalo sa lingkod ng Diyos, nakadeposito pala yun sa langit. It is credited to your account. Tanong ko po sa inyo, gano'n nakalaki yung account nyo sa langit? Oh, baka dormant na yan. Alam niyo yung dormant? Oh, hindi na gumagalaw, tulog na. Oh, hindi na nalalagdagan. Oh, nababawasan pa. Eh, alam ng misis ko yan kasi 29 years ko nag-work sa BPI. Pagka sinabing dormant, may deposito ka, matagal lang tulog, tapos bumaba ka pa doon sa minimum balance. Pag bumaba ka doon sa minimum balance, tatanggalan pa yun. Kamusta yung balance nyo sa pag-iimpok nyo sa kalangitan? Dormant na ba? But I thank God kasi alam ko kayo dito, very supportive sa vision ng Lord na binabot na binibigay sa kanyang mga lingkod. Amen? Alam ko, hindi kayo makakapunta rito kasi the last time that I was here, isa kayo sa fifth floor. And kakukuha nyo lang ito and you are meeting head on the challenges. Kasi kung nandun pa rin kayo sa fifth floor, wala akong tutulugan. Andun pa rin kami ni Mrs. sa 6th floor na walang lift. Maglalakad pa rin kami pataas. Kaya pagdating doon, ayaw na namin bumaba. Mahirap ulit umakyat. But thank God kasi you meet the challenges. Ano yung challenges? Ito. Meron tayong maluwag, maganda. At marami tayong pwede magawa. But of course, you need to show your support. Supportahan natin. Kasi sa ganitong kalaking bagay, malaki rin ang gastusin. Kaya nga po mga kapatid, the pastor as God's anointed representative in your midst deserve also to live well. Yung mga pastor na ginagamit, of course, dito sa Hong Kong, hindi masyado. But I tell you, pumunta kayo sa Pilipinas. Maraming pastor dyan. Walang support. Pupunta po ako nakaschedule po akong pumunta sa Iloilo, sa Arles, sa island. At meron nung sabi nga mga 20 island pastor. Sabi sa akin ng kaibigan kong pastor, kasi wala akong suporta yan. Kasi wala namang tithes and offering sa isla. Kasi yung mga huli nilang isda, kinakain din nila yun. Meron mga mabenta sa isda na yun. Konti pa baka kulang pa sa mga panggastos nila. So, I know the life of the pastors in the Philippines. Hindi ko alam dito kasi kung ano na ang inyong sitwasyon. But kahit pa paano, alam ko na hindi ganun kahirap. Pero importante mga kapatid na nakikita natin kailangan tulungan, kailangan suportahan ang mga lingkod ng Diyos, yung mga gawain ng Panginoon, yung mga vision na pinapakita sa kanila kasi it's part of God releasing His blessing sa buhay nyo. Pagka kayo ay very supportive, pagka kayo ay nakakaunawa, at hindi lang yun mga kapatid, mag-ingat din kayo na magsalita ng laban sa inyong pastor. It will slow down and maybe it will cancel your blessing. Bakit? Biblical po yan. Hindi kami pwedeng lumaban sa likod ng Diyos. Pwede mo siyang ipanalangin. Kung meron ka nakikitang isang bagay na sa tingin mo ay parang hindi mo gusto o parang mali. Kung hindi mo masabi sa kanya agad-agad o linawin ka mga yun, manalangin ka. Pero hindi mo siya pwedeng pagsabihan ng kung anumang mga salita na hindi totoo at hindi mo sasabihin sa kanya. Why? Because ayaw ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, binibigyan mo ng respeto,
binibigyan mo ng paggalang yung mga lingkod ng Diyos na nilalagay niya sa iyong buhay. Because we as pastor can speak to your life. Lately, meron akong bago pumunta sa panghuli. Lately, meron po akong ilang member, mga kasaway, na pagka napagsasabihan, nagtatampo, at siyempre Pasig kami, hindi naman malaki yung simbahan namin, but parang ganito rin, naka-air condition din naman, but medyo okay naman din. Pero meron mga workers sa church, pagka napagsabihan mo, mamasamahin. Pag kinukorek mo, mamasamahin nila. So, siguro mga isang buwan nang hindi umaten, usher yun. Yung isa kasama sa multimedia. So, siyempre napipila yung ministry namin. Lalo na, may naman ganun karami. Aba, after mga ilang linggo, nag-post, nakangiti, nasa isang malaking church, pinakita ko, umalis sila sa CCM. Wow! Sabi ko, gano'n? Wow. Talagang pinost pa, ha? Diba, nakakalungkot yung bigla ka na lang tatalikuran ng ibang mga tao na nihani o hindi mo alam. Tapos pala, meron silang ibang mga bagay na hindi klaro na impression sa iyo. Na hindi nila nililiwanas. So, siyempre, pagka nagkaroon na kayo ng sabi ko nga sa kanila ganito, tandaan niyo po ito. Okay, umattend kayo sa malaking church, walang problema po. Pero a-attend lang kayo doon. Hindi kayo kilala ng pastor, sobrang dami ng tao. Na hindi kayo maipag-pray sa pangalan mo kasi ma-attend lang kayo. That this pastor, sabi ko, si Peter Tanchi, Pastor Peter Tanchi, siya yung head, senior pastor. O si Boy Saking, diba, meron siyang YouTube. Mababanggit niya ba yung pangalan nyo? Aba, siguro sa dami, libong ma-attend doon, baka hindi niya kayo kilala. Pero kami mga pastor na ganito lang kadami yung aming pinagpapastoral, we can pray for you by name, one by one. And we speak blessing upon your life. Magdedeklara kami ng pagpapala sa inyong buhay. At pagka kami nanalangin at may karanang pagpapala sa inyong buhay, ginagawa yun ng Panginoon. Kasi kami yung representative niya to release the blessing sa inyong buhay. Kaya mga kapatid, hindi ko sinasabi ito dahil pastor ko kasi it's not fitting for me para sabihin ko ito sa inyo. Wala kaming pinag-usapan, but this is the message. I prepared another message, but sabi ko siguro naman, hindi talaga to. So, dito ko napunta. So, yung pastor, ang pangalawa. At yung pangatlo, mga kapatid, panghuli, pasensyahan niyo po, dahil overtime po tayo ngayon. But yung pangatlo, God, ang Panginoon. Alam na natin yan, di ba? All biblical blessings of God is rooted in His love and in His grace. Lahat ng pagpapala ng Panginoon, binibigay niya, pinapadaloy niya sa buhay ko at sa buhay niyo, ay nagugat sa Kanyang pag-ibig sa atin. Sa Kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. At hindi lang yun, kundi maging doon sa Kanyang biyaya, yung Kanyang grace. Because of His love and His grace. It is God's desire to bless us. Gusto ng Panginoon pagpalain ka. Gusto ng Panginoon pagpalain ako. Ano? Gusto ng Panginoon na makita tayo na nagpa-prosper both spiritually and physically and in all aspect of our life. Gusto ng Panginoon yung pagpapala niya sa iyo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi lang sa isang aspeto ng iyong buhay. In every aspect of our life. Kaya nga doon sa Psalm chapter 1, verse 1 to 3, di ba kung papasahin natin na, blessed is the man. Yung hindi tumatayo, hindi umuupo, hindi lumalakad sa daan ng masama. Kundi ang kanyang kinalulugdan ay ang salita ng Diyos who delights in the Word of God day and night. Andun yung blessing ng Panginoon. Pagka sumusunod ka sa Diyos,
Nandun yung pagpapala ng ating Panginoon. Proverbs chapter 10 verse 22, sabi pong ganyan, the blessing of the Lord, it maketh rich, and it adds no sorrow in it. Walang regret, walang pagsisisi. Ano po, para sa atin. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 2, sabi nga, and all these blessings shall come unto you, if you shall hearken unto me, and you will obey me diligently. Sabi ng Panginoon, makinig ka sa akin, sumunod ka sa akin, lahat ng pagpapalang ito ay ipagkakalob ko sa iyo. Pagpapala, when you come in, when you go out, kahit saan ka pumunta, blessing in the city, di ba? Blessing in your basket. Lahat ng blessing, pangako ng Panginoon niya, so sa Kanya nang gagaling. Sa Kanya nagmumula yung mga biyaya at pagpapalang ito. Psalm 23 verse 5 says, ano yung sabi sa 23 verse 5? Thou preparest a table for me in the presence of my enemies. Ay, andyan na yung mga pagsubok sa buhay mo, andyan na yung mga kung ano mga bagay na ginagawa ng kaaway. Sa presensya ng labanan, nagpipisting ka pa, sagana ka pa rin. Diba? God has prepared the table for us in the presence of your enemies. Hindi sa langit siya kasi wala kang enemy sa langit. Nandito ka pa sa lupa, you can feast at God's table. Even when you are experiencing hardship, problems, and troubles, or suffering, you can feast at the table of God. Because sabi niya doon sa Psalm 23, He prepares a table for me in the presence of my enemies. Iba na yung pinagdadaanan mo, pero nandun pa rin yung blessing ng Lord sa buhay mo. Kaya po mga kapatid, ano po, Malakay chapter 3, verse 10, muna tayo tumayo. Diba? Pastor, bakit naman napasok yung ikapong dyan? Huh? Ano ba sabi sa Malakay chapter 3, verse 10? Diba? Bubuksan ng Panginoon ang mga durungawan. Di ba? Window. Ba't hindi pintuan? Yung bahay nyo sa Pilipinas, sino ng pinto? Dalawa, di ba? Tatlo, pinakamalaki. Pero ilan ang bintana? Marami. Kaya ang bintana ang ginamit ng Panginoon. Kasi sobra-sobra yung pagpapalang ibibigay ng Panginoon sa atin. So, mga kapatid, sa Kanya nang gagaling at wala na tayong masyadong maraming question pa doon sa kayang gawin ng Panginoon sa atin. It's given that God will bless us. Sabi nga ni David, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgiveth all our sin, diba? Pinatatawad niya tayo at binibigyan niya tayo ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. So, I will cut this time and again, gusto ko pong tandaan nito, ito yung pwedeng pagmula ng mga blessing. Your parents, your pastor, of course, ang God. Sa kanya bumula lahat siya. And I want you to come this morning in the presence of God. If you want to come to the Lord this morning and meron isang bagay na you want to settle with your life and with your family, don't hesitate. Come forward, I will pray for you. Hindi ko tatanungin kung ano yung mga sitwasyon, kung ano man yung pangangailangan. I will just pray for you and I will just release the blessing that comes from God. Let's all stand. Hallelujah. Thank you, Lord. Diba, alam natin yun, yung isang song, bless the Lord, O my soul. Habang inaawit mo natin ito, if God is speaking to you this morning, feel free to come forward. Hindi ibig sabihin, meron kang problema sa relasyon mo sa magulang. But it's just a simple, sabi nga, just as I am. Kung ano ka, kailangan mo ng
kalakasan. Lumapit ka. Meron isang bagay na ngayong umagang ito ay alam mo na gusto mong idulog sa Panginoon. Just come. Pray lang natin ito na I believe God will bless us this morning. Last time of communion. We will worship the Lord.